Malaki ang impact pag maraming kasama, no? Lalo na sa soul winning. Pag hindi ka marunong mag-soul winning, naano ka na, tawag dito, nahahawa ka. Di ba? Pag hindi ka marunong mag-soul winning, pag marami kang kasama, at ikaw nahahawa, tama? Lumalakas ang loob. Okay? At yan din naman ang prayer natin. Amen? Na balang araw, tayo ay marami din na lalabas, mag-soul winning. Okay? So, dito sa, okay na yan? Dito sa 2 Timothy, sa 1 Timothy pala, 1 Timothy chapter 2, sa natin sa verse 1 and verse 2. So, welcome sa ating bawat isa. At kila mama, kila papa, mama at papa ni Ma'am Jess nyo, no? Si Mama Lita. Tapos si Papa Ben. Yan. Tapos yung kapatid ni Ma'am Jess nyo, si Kuya Tito Dong. Tapos si Kuya Randy. Si Mama pala. Oo. Wala yung driver. Naiwan doon. Oo. Sige. So, first Timothy chapter 2, verse 1. Sige, basahin ulit natin. Ready? Go. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Verse 5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa unang Friday prayer meeting ng buwan ng Abril, Panginoon. At salamat sa mga kapatiran na nandito. At pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ng Diyos, mga Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa iyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na po tayong maupo, mga kapatid. So, alam natin na ang sumulat ng Book of Timothy ay sino nga? Si Apostle Paul. At encouragement niya ito sa anak niya sa pananampalataya na si Timoteo. Okay? So, sinabi dito, I exhort therefore. So, pag sinabing exhort or exhortation, it means encouragement. Tama? So, si Paul, ini-encourage niya yung anak niya sa pananampalataya na si Timothy. Okay? Saan niya ini-encourage? Kaya alam niyo, mahalaga talaga yung encouragement eh. Tama? Tulad nung testimony kanina, ang laki ng pakinabang kapag maraming Kristiyanong involved, lalo na sa ministry. Yung tipo, yun nga, hindi ka marunong mag-soul winning, pero dahil sa marami kayo, mahahawa ka, tama? So, kumbaga ganun yung kapangyarihan kumbaga pinipili mo kung saan ka makikisalamuha. Pag sumama ka sa mga backslider, magiging backslider ka rin, tama? Sabi nga ng Biblia, kung sino yung sinasamahan mo, magiging ganun ka rin. Tama? Kaya nung sa camp, di ba? Pag sumama ka sa mga soul winners, di ba? Ang dami natin nung camp, nakakahawa eh. Okay? Nakakapag-init. Amen. Di ba? Parang sa ano lang yun, diba? In-example ko sa inyo na sa mga baga, di ba? Pag ikaw ay nag-ihaw, may mga baga dyan. No? Sabi ko sa inyo, try nyo kumuha ng isang baga at ihiwalay nyo. So, ano mangyari? Mamatay. Yung baga na yun, mamatay yun, tama? Pero pag lagi lang nandun siya, lahat sila nagiinit, tama? Nagiinit. Okay, kaya ganun yan. Kaya mga kapatid, yung exhort or encouragement, exhortation, mahalaga yan. Okay? Sa buhay Kristiyano. Alam nyo ang nakakapag-exhort sa atin or nakakapag-encourage sa atin? Minsan hindi sa salita minsan sa gawa. Amen? Amen. Kapag makita lang natin na yung mga Kristiyano ay nagpapatuloy, encouragement na yun. Diba? Tayo, hindi man tayo nakakapag-usap paminsan-minsan, pero
ang inyong pagpasok nyo lang dyan sa pinto, malaking kagalakan na yun. Malaking encouragement na yun. Kaya darating yung time na manghihina ka, pero makita mo yung mga kapwa Kristiyano na nagpapatuloy, nakakapagbigay ng kalakasan yun. Na kahit na hindi man sila nagsalita, nagtuloy ka lang, pero nakita mo siyang nagpapatuloy, encouragement yun, amen? Kaya si Paul dito sabi niya, I exhort therefore that first of all. So isa sa kanyang target or unang encouragement, lalo na kay Paul, sabi diyan, that first of all, ay ano yun? Yung supplications. Ano pa? Prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So ang number one na exhortation dito or encouragement ni Apostle Paul kay Timothy is about prayer. Amen? Prayer. Kasi sinabi dyan, no? Yung supplication, yung intercession, yung giving of thanks. Alam nyo ba yan, tatlo na yan? Or may apat pa prayers? Lahat ng yan, it's all about prayer. Isa lang ang tinutumbok niyan. Yung supplication. Ano ba ibig sabihin ng supplication? Ganun pa rin, prayer. From the word supply. Kaya pag sinabing supply, sa Diyos tayo humihingi ng supply. Amen? So prayer pa rin. Prayer pa rin, mga kapatid. Ano pa? Prayers, intercessions, prayer pa rin yan. Tapos, giving of thanks. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Prayer yan. Okay? Ano pa? Be made for all men. Hindi lang naman ito para sa men. Lahat sa atin, in general, ito. Okay? So, dapat laging manalangin. Okay? Tapos sabi sa verse 2, for kings and for all that are in authority. So, kailangan talaga ng panalangin, no? Hindi lang sa simbahan, kundi kahit saan, basta merong authority. Kasi alam nyo, ang authority, yan po ay ipinagkatiwala ng Diyos. Mga kapatid, merong tatlong institusyon na itinatagan Diyos. What's number one? Number one is family. Tama? Family, then pangalawa is the government, and then the church. Yung tatlo na yan, mga kapatid, meron po yung authority. Okay? Merong authority yan. Sa family, sino ba yung may authority sa family? Di ba ang tatay? Tama? So sa family, kailangan din ng prayer. Tama? Amen. Prayer para palakasin ang tatay, at yung tatay siya yung maglilid sa pamilya, at yung tatay ililid niya yung pamilya sa Diyos, na maglilingkod ng matapat sa Panginoon. Okay? So, yan yung tamang authority. Kasi marami ngayon, alam nyo ba, maraming pamilya ngayon na naliligaw ng landas dahil sa maling authority ng tatay sa pamilya. May mga tatay na hinahayaan lang nila ang kanilang mga anak sa bisyo. Hinahayaan lang nila ang kanilang mga anak sa mga maling barkada, mga maling sinasamahan. So, maling authority yun. That's why we need prayer in our families. Amen? Kasi mahalaga yung authority. Okay? Prayer sa tatay, prayer sa nanay, at sa mga anak. Okay? At yung pangalawang institusyon na tinatag ng Diyos is the government. Sa government, meron din po diyang authority. Tama? Sino ba ang may authority sa gobyerno? The president. Tama? Ang presidente. So, kailangan din po ng panalangin ng presidente. Kasi ang presidente, siya yung nagli-lead especially dito sa ating sa bansang Pilipinas, siya yung nagli-lead. Okay? Hawak niya yung authority na meron siya at nakasalalay sa kanya kung ang ekonomiya ng bansang ito ay uusbong or nakasalalay din sa kanya kung babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Amen? Kaya yung pagboto sa presidente, hindi po ito basta-basta. Tama? Hindi basta-basta. Karamihan lang naman nakakatakbo sa mga ganyan. May pera eh. Di ba? May pera. Pag walang pera, hindi mo kaya yun. Tama? Talagang ano yan eh. Gastos, talagang investment. No? Kaya nga yung mga natalo sa eleksyon, ganun din, no? Pero yung iba, yung mga in-invest nila is galing din sa ano yun. Yung iba, kaban daw ng bayan. Di ba? Tama?
Umiikot lang ba? Akala ng mga tao, uy, giver si ganito, ganyan. Tuwing eleksyon, mapagbigay. Di niya alam, pera pala ng taong bayan yun. Di ba? Ganun ang nangyayari. Kaya akala ng tao, mapera, ganyan. Hindi. Pera din yun ng taong bayan. It takes a lot of investment. Okay? Kasi meron silang pinaglalabanan. Yun ay ang authority. Amen? Kaya tignan nyo yung mga tumatakbo sa eleksyon. Lagi silang humingi ng gabay, lagi silang humingi ng panalangin, upang pag sila ay naboto at nanalo, mapamumunuan nila ng maayos yung lugar na kung saan doon sila nanalo. Amen? Pero nakakalungkot ngayon mga kapatid, no? Maraming nasa gobyerno ngayon ang malayo sa Biblia. Amen? Kasi yan talaga eh. Kahit na anong gawing peace and order ng batas or ng namumuno, kung wala talagang salita ng Diyos, hindi talaga yan. Amen? Amen. Maraming project ang mga namumuno sa bawat lugar, dito sa barangay, sa mga syudad, or sa bansang Pilipinas. Napakaraming project, may mga project pa na babaguhin nila yung bansang Pilipinas, maraming magkakaroon ng establishment, maraming pagbabago, pero ang nakakalungkot, yung buhay ng tao, hindi nababago. Amen? Amen. Alam nyo, ang pinakamagandang pagbabago sa bansang Pilipinas ay yung magbabago yung puso ng mga tao. Amen? Wala pa akong nakitang leader na nung siya ay tumakbo at ang isa sa plataforma niya, yung bawat tao ay maturuan ng salita ng Diyos at mabago ang kanilang mga buhay. Kasi pag nagbago yung buhay ng bawat tao, talagang magbabago yung bansang Pilipinas. Amen? Amen. Wala pa akong nakitang ganyan. At walang nangangahas na magsalita ng ganon kasi maaaring hindi siya iboto. Tama? Kasi karamihang tao ngayon, ayaw nila sa salita ng Diyos. Amen? Ayaw nila sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung authority, napakahalaga yan. That's why, sabi ni Paul, I exhort therefore that first of all, supplications and prayers. Amen? Amen. Panalangin talaga mga kapatid. Panalangin natin sa family, sa gobyerno, and then yung authority saan? Pangatlo, sa church. Sa church, ang may authority dito, binigyan ng authority ng Diyos, ay ang pastor. Amen. That's why we need to pray for our pastors. Amen? Amen. We need to pray our pastor in Bulacan, pastor dito, at pastor sa bawat Baptist churches. Amen? Kasi mahalaga yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ini-encourage tayo ni Paul, lalo na sa panalangin. Ha? Ano pa? Sabi niyan, verse 2, for kings and for all that in authority. Ano ba ang dahilan, pastor, kung bakit natin sila kailangang ipanalangin? Ano dahilan? That we may lead a quiet and peaceable life. Amen? Quiet. Marami ngayon nanunungkulan na pinangangalangan nila yung quiet and peaceable, pero hindi eh. Okay? Alam nyo mga kapatid, ang ating sanlibutan, never na ito magkakaroon ng malawakang kapayapaan. Kasi sabi ng Biblia, ang mundong ito ay lalala pa ng lalala. Ang kasalanan lalong, sabi doon, sa Matthew chapter 24, sabi doon, yung masama, lalo pang sasama, shall wax worse and worse. Yun ang sabi ng Biblia. Yung masama, lalo pang sasama, mga kapatid. At nasa mga huling araw na tayo. Amen? Amen. Talagang palala na ng palala. Kaya yung ina-expect natin na world peace, hindi na po mangyayari yan. Kasi lalala na ng lalala ang mundo. Sipin nyo, kahit saan magulo. Kahit saan may gera. Yung gera sa Israel, sa Hamas. Diba? Tuloy-tuloy pa rin yun. At iba't ibang gera. Baka magkaroon pa ng World War III. Diba? Ano pa? Ngayon may gera sa saan banda yun? Nabalitaan natin? Anong lugar yun?
Yung nabidyohan nila, nag-viral yun sa Facebook eh. Nabidyohan nila, yung merong jet, fighter jet, tapos pinauna na ng bala yung mga NPA. Nabalita sa Abra ba yun? Punta sa Abra? Kala nila, alien eh. No? Yung pala, fighter jet pala yun. Binomba yung mga NPA. Pero nakakalungkot lang, no? Parang hindi man lang sila nag-announce, no? Lahat ng mga inosente, may gera dito. Wala, nakita na lang ng mga tao, nagliliparan na yung rocket, no? Ewan ko kung may namatay. Binanatan nila yung mga NPA, yung mga rebelde. Di ba? So, hindi na talaga wag na tayo mag-expect ng malawakang kapayapaan. Amen? Amen. Ang ine-expect natin na kapayapaan ay yung kapayapaan spiritual. Amen? Amen? Ano yung kapayapaang spiritual, Pastor? Ibig sabihin yan na maguluman ang ating mga nakikita, maguluman ang mundong ito, still, meron pa rin tayong Kristo sa puso. Amen? Amen? Ibig sabihin, ano man mangyari, tiyak natin na sa langit tayo pupunta. Amen? Amen? Tiyak natin na sa langit tayo pupunta. Sabi ng Biblia, huwag kang matakot sa kayang pumatay ng physical lang. Matakot tayo sa kayang pumatay, hindi lang sa physical, pati yung kaluluwa kayang dalhin sa impyerno. Amen. Saan yun? Yun yung ating Diyos. Siya lang dapat yung ating katakutan. Amen? Amen. Talagang magulo na. Yung latest lang sa Taiwan, no? Ano nangyari sa Taiwan? Lindol. 7 yun, di ba? Magnitude 7. 7.2 yata. Ang lakas, no? Yung Taiwan, kaano lang pala ng Pilipinas yan, no? Sabi nila, nasa 500 kilometers lang. Tanaw! Asan ba yung, Norte yun, di ba? Yung Taiwan. Nakaano malapit sa China, sa Taiwan, sa Pilipinas. Medyo distansya lang yan. Tama? Kung nandun ka sa dulo ng Pilipinas, tanaw mo yun sila. Nung naglindol sila, nagkaroon ng lindol doon, binalita rin din dito. Kasi, yung mga taga doon, di ba, sa banda sa dulo, nagsilika sila. Kasi, pinangangambahan yung tsunami. Okay? Nung maraming maapektuhan. Pero hindi naman nag-tsunami. Pero ang babala, makita nyo sa balita, ang babala ngayon ay yung the big one na pinag-uusapan. Kasi maaring maaring magising ba yun dahil sa mga lindol. Ilindol sa Taiwan, 7. Sabi nila, yung possible daw na ililindol ng the big one is 8.2. 8.2, napakalakas to. Yung 7, yung 5 nga lang, 6 nga lang, napakalakas eh. Yung pakayang 7, at yung pakayang 8. At pag dinaanan yung ang sinasabi nila, ang tawag doon? Fault ba yun? Fault line? Yung mga maraming hagip eh. Sa Metro Manila, sabi nila, tinatayang 34,000 katawang mamatay, maraming building. Yung Bulacan, may fault line din yan eh. Bulacan. Tapos, hanggang dito, panorte. Ang daming tatamaan mga kapatid ko. Sabi nga nila, kung mangyayari yan, talagang buong Pilipinas talaga magkakagulo. Siyempre, mawawala ng kuryente. Hindi makakapagbiyahe yung mga sasakyan kasi ang daming mga bumagsak na Kasi magkakaroon ng shortage ng food kasi walang mga makakabiyahe, mga sasakyan para sa mga pagkain. So magulo talaga, mga kapatid. Yun ang kaguluhan na pwede nating makita sa bawat lugar, mga kapatid. Pero as long as na meron tayong Panginoon na inaasahan, magiging payapa tayo sa spiritual. Amen? Hanggang physical lang yan sila. Hanggang physical lang ang kaguluhan, mga kapatid. Ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. That's why we need prayer. Amen? Amen. Prayer for protection. Protection, di ba? Kailangan natin ng protection. Kahit saan, may mga disgrasya na. Nalala niyo yung sa balita rin yung nasunog? Yung nabanggaan, saan nga yan? Yung nabangga ng... Yung ba yan? Yung van ba yun? Bumangga sa truck? Tapos nasunog yung mga
Meron din yung kung nabalitaan nyo sa Bulacan, yung binangga ng owner. Di ba? Yung binangga ng owner. 3 yun, tama? Magkakamag-anak yata yun, patay din. Yung owner na yon, pamilya yon, pababa kasi yun eh, magsiswimming sa bitbit, no? Tapos, pababa, ang bilis ng ng owner, may naglalakad sa gilid na 3, 2 babae, yung isa doon nanay, at yung anak niya, nabangga, on the spot, patay. Nahagip pa yung sila ng camera nung nakamotor. Habang nauna yung nakamotor, nakita pa sa camera na naglalakad, malulusog, malalakas. Tapos nung paglagpas nung nakamotor, yun na yung owner. Sila yung nabangga. Patay sila. Lalo na yung bata. On the spot. Patay. Sino mag-aakala na yun pala yung kamatayan nila? Di ba? That's why we need prayer for protection. Amen? Amen. Panalangin talaga yung protection. Kahit saan, possible yung mga disgrasya. Sa panahon ngayon, may mga sakit. Mainit ang panahon. Kahit saan ka pumunta, mainit. We need protection. Amen? Amen. We need protection. Kaya sabi dyan, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Sipin nyo yung pinakaugat dito mga kapatid ay panalangin. At sa kanilang panalangin, ano mangyari? Dahil sa panalangin, magkakaroon ng magandang authority, quiet, peaceable, ano pa? Godliness, pagiging makadiyos. Alam nyo mga kapatid, sa ating panahon, bibihira na lang ang pagiging makadiyos. Tama? Iilan na lang kaya ang makadiyos sa mundong ito. Kasi maraming tao na nagsasabi na makadiyos sila. Pero pagdating sa pamumuhay, hindi naman. Tama. Kaya sinabi ng Biblia, di ba? These people, sabi ng Panginoon, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Itong mga taong ito, puro salita lang, pero yung puso nila ay malayo. Ang daming ganyan tao ngayon, mga kapatid. That's why we need prayer. Amen? Amen. Prayer. Godliness and honesty. Verse 3. For this is good. Maganda pala. Kaya pala, in-encourage una ni Paul tayo sa panalangin kasi it is good. Amen? This is mabuti. And acceptable in the sight of God, our Savior. Amen? Kaya ngayon, magpipray tayo. It is good and it is acceptable. Amen? Itong ginagawa natin na ito, katanggap-tanggap ito. Katanggap-tanggap. Kung hindi ito katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, huwag na natin itong gawin. Amen? Pero katanggap-tanggap kasi. That's why, nagpapatuloy tayo. Amen? Amen. Tuloy lang. Ano sabi? For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Verse 8, I will therefore that men pray everywhere. So kahit saan manalangin tayo, amen? Kahit saan, everywhere. Sabi dyan, lifting up holy hands. Mahalaga talaga yung holiness, kabanalan sa ating buhay. Sabi dyan, without wrath and doubting. Kaya magkaroon ng puot at pagdadoubt sa panalangin. Alam nyo, isa yan sa kalaban ng Diyos. Isa yan sa kalaban ng mga Kristiyano. Yung pagdadoubt. Kaya sa panalangin, huwag dapat nating haluan ng doubt. Amen? Amen. Pagdududa kahit saan. Kailangan positibo tayo lagi. Walang halong pagdududa. Kailangan laging positive. Dito sa gawain ng Diyos, dito sa mission, ang laging prayer natin, dumami tayo, dumami ng dumami. And be positive. Amen? Huwag kayo magkaroon ng, konti lang naman kami. Baka ganito na lang talaga kami. No. Just be positive. Just pray to God. Balang araw, pararamihin tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Tuloy lang. Tuloy lang.
Tuloy lang. No doubt. Lahat ng ministry, walang halong pagdududa. Pag nakita ng Diyos na lagi tayo positibo, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sa gabing ito, lalapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng pagdududa. Bagkus, tuloy lang tayo. Amen? Tuloy lang. At yung mga nasa authority, sa gobyerno, sa pamilya, at sa gawain ng Panginoon dito. Pray for everyone, mga kapatid. Okay? Amen? Amen. Tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa pagpapala, sa kalakasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mensahe na sinabi ni Paul na ang una niyang in-encourage sa amin ay ang panalangin. Salamat, Lord, pinakita niyo sa amin na napakahalaga pala talaga na panalangin. That's why sa gabi ito, kami po ay lumalapit sa inyong trono ng biyaya at humiling na inyo po nawa kaming gabayan, proteksyonan sa aming pong paglapit sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming oras ng pananalangin sa gabing ito. Kayo po ang may taas at maluwalhati. Patawad sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyong pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, so tayong lahat ay tumayo. Tayo mananalangin. Okay na yung live. Tayo mananalangin. So ipag-pray natin.